Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang isang Filipino casualty kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Tulong sa pamilya nito, tiniyak ng punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang Pinay na nasawi kaugnay ng sumiklab na gulo sa Middle East. Kinilala ni Pangulong Marcos ang Pinay casualty na si Marian Velasquez Rivera na taga Pangasinan at isang caregiver sa Israel. Patungo na niya ang ating kababayan sa bomb shelter kasama ang alaga nito, subalit sinawing palad na hindi na umabot pa. Tama ng sharpnel na mga bumagsak na bomba ang ikinamatay ayon sa Pangulo ni Rivera at na-identify na niya siya ng kanyang asawa na isa ring OFW sa Israel. Pagtiyak ng Pangulo, lahat ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez Rivera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At kaugnay nga po ng kasalukuyang sigalot sa gitnang silangan ay syempre bilang ang ating himpilan ay nakatuon sa interes po ng ating mga kababayang naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat ay ating pong kinukumusta po ang ating Filipino communities sa iba't ibang bansa dyan nga po sa Middle East at kabilang na nga po dito ang bansang Bahrain. At kaugnay po niyan ay makakasama po natin. No? Actually, naging guest na natin siya noon sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, pero this time naman po dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon naman. Kasama na po natin via messenger call, walang iba kundi ang presidente po ng Good Cause Bahrain, walang iba kundi si Ma'am Antoinette Avila. Ma'am Antoinette, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po sa ating himpilan na Ma'am Ana, kami po ay binibigyan nyo din po ng ayan po, may sirens po kasi ilan na po akong bombang bumaksak ngayon. Hindi po namin alam kung nasaan. Naririnig niyo po bang yung sirens namin? Ayun, medyo Wala may... sa isa po kasi ako. May emergency po kami ngayon. Ayan po, tumutunog po, sumasabog po. Ayun, naririnig natin, no? Pero, Mm-mm. ayun. Ayun, go ahead po, Ma'am Antoinette.
Ayun po. Pasensya na po. Ayun po. Ayun. Kumusta? Kaya Ayun po. Kumusta po kayo diyan? Ayan po. Ayan, naririnig natin kasalukuyan po na nagkakaroon no sa area po ni Ma'am Antoinette diyan sa Bahrain. Ay, kasalukuyan po nagkakaroon. Naririnig po natin kanina yung mga sirens. Ayan po. Ayan. Ma'am Antoinette, naririnig po kami? Opo, ma'am. Ayun po, ayan. At ano no, Ma'am Antoinette, kumusta na po kayo diyan after na ito nga po itong mga sirenang ito ay tumunog po kanina? Tumutunog. Mm. Um, Nasa isang evacuation po kami at kahapon naman po medyo hindi namin alam kahit po may tumutunog, kailangan din po namin tumulong ng mga ating mga Pilipino dito. Nasa kahapon po ay naghiwa-hiwalay po ang ating kawanian ng embahada Mm-mm. kung saan po kami nagpunta para tumutulong din po ako sa embassy para po ma-detect natin lahat kung nasaan ang ating mga Pilipino. Tatlo po ang napuntahan namin kahapon na talagang napakadami pong mga Pilipina na nagbigay din po ang Philippine Embassy, OWA, MWO po Mm-mm. ng mga pagkain para sa kanila po. At ngayon nga po, naghahanda kami kung paano po mabibigyan pa po ng mga pagkain ng ibang kapwa natin Pilipino. Ang maganda din naman po sa bansang Bahrain, tumutulong naman din po ang ating ang mga opisyalis po ng bansang Bahrain sa ating kapwa Pilipino. Hindi lang po Pilipino, lahat po ng mga taong nandito. Kasama din po sila sa pag-evacuate ng mga tao, lalong-lalo na po sa Jufair. Nandun po kasi, actually po, doon po ako nakatira. Mm. Talagang malapit po sa US base, doon po talaga pinunteriya lahat. At dahil go ahead po, Ma'am Antoinette. Hindi naman po kami napapabayaan at kasama din po ang buong kawanihan ng ating embahada dito na tumutulong lahat po. Maririnig nyo lang po ang pagsabog. Hindi namin alam na sana naman po wala po tayong casualties na mga Pilipino. Kumbaga po, Ma'am Antoinette, ay wala pang opisyal na datos po no kung meron mang casualty sa ating mga kababayan diyan po sa Bahrain. Tama po? Wala pa po, ma'am. Kaninang umaga po, meron pong sa amin ng Asian, pero ang alam po namin hindi po Pilipino. Wala pa. Wala po. Kanina no, ayan narinig natin live na live dito sa Ang Pilipinas Ngayon yung pagtunog nga po ng sirena at nabanggit nyo na dun sa yung area nyo po ay malapit sa isang US base. Kamusta po ang bukod po sa inyo, Ma'am Antoinette, kamusta po ang pakiramdam ng ating Filipino community ngayon in general? May pangamba po ba o nananatiling kalmado po ang karamihan? Yung iba po kasi na naaapektuhan po ng kagaya po ng malapit sa Jufea, nililikas naman po sila at dinadala sa pinaka-safe side po ng mga mga school po dito sa government. Yung iba po, hindi naman din po natin maiaalis na mangangamba sila, pero ang masasabi lang po namin is parang lakasan ng loob, talagang kailangan po nating magpunta po sila sa safe side. At marami naman po din tumutulong, lalong-lalo na po ang gobyerno ng Bahrain. Tayo pong dito po sa Philippine Embassy, MWO at OWA, talaga pong pursigido silang inaano nila ang ating mga, nilolocate na po namin nila lahat kung nasaan ang mga tao na mga Pilipino po dito. Kaya nagpapalagay na po hindi po sila nagkakaroon hindi po sila nawawalan ng mga lahat po ng mga awareness o kung saan po tatakbo, lahat po. Kumpleto po yan na nilalagay lahat sa Facebook. Buti po ngayon, hindi pa po kami naaanuhan ng mga communication bawat isa po.
Mm, mm. At dahil nabanggit niyo po yung mga advisories po no na ipinaabot ng ating pasuguan diyan sa Bahrain, ano po yung mga base po no sa inyong kumbaga sa mga nailalatag po sa inyong impormasyon dahil kayo nga po ay isang Filipino community leader diyan, ano po yung mga inilatag po na contingency plans o emergency protocols sakali man po na lumala ang sitwasyon? Actually po, before na medyo nakakarinig-rinig na nga po kami, maaga na pong nagbigay ng contingency plan ang Philippine Embassy. Iba-iba pong sangay ng gobyerno dito. Yung ibig ko po sabihin, may kanya-kanya pong governorate bawat dito. At bawat po yan ay meron mga designated na mga community sector po. Ngayon, ang nahawakan ko po kasi yung pinaka-main dito na kung saan nagbabomb ng US Navy. Kaya po, yung contingency team po namin, sila na po, kami na po lahat halos ang tumatakbo kung saan merong pinapasa lang naman po namin yung mga tawag dito, yung mga announcement po ng Philippine Embassy sa lahat ng Facebook, sa lahat-lahat po ng mga tumatawag. At saka po, sangay din po ng government dito, hindi po talaga nakakaligtaan kung saan po magpupuntahang mga shelters. Kompleto po lahat dito ng mga announcement. Yun lang po ang maganda sa amin, pero kailangan din po namin talagang mag-ingat. At saka po ang government is naglaan po ng mga bases kung sino po ang gustong pumunta sa mga shelters. Nagkalat po ang mga bases po kung gustong pumunta sa shelters at doon po dinadala ng mga bases na yan ang mga tao. Kahit po anong nationalities, dala-dala po nila lahat. Nabanggit niyo po no itong mga efforts po ng ating Philippine Embassy at maging ng Bahraini government po no in regards diyan sa nangyayari sa Middle East. Kumusta naman po yung network of our Filipino communities po diyan? Paano po ba sa gitna po ng nangyayaring ito, paano po ba nakikipag-ugnayan po no ang ating Filipino community organizations upang mas matulungan pa ang ating mga kababayan na maaaring naiipit sa sitwasyong ito? Gaya po nung nasabi ko, ang tawag po sa Philippine Embassy ng mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na rin po ang mga Pilipino na mga magulang at mga relatives namin dyan sa Pilipinas, tumatawag po ng diretso dito sa Philippine Embassy. And tinutugon na naman po lahat din nila. Kahit po sa akin, marami din po tumatawag. Pero lahat po na yan, nililista na namin lahat-lahat, mga pangalan, lahat po. At ipinapasa po namin sa mga designated na mga tao po na mga tao na mga community po na mga president na naka-designated po sa bawat governorate po. Kaya po kailangan po naming ayusin din. Lahat po na nakakaano po kami lahat dito. Meron na po kaming sariling hotline, meron po lahat ng mga sa mga Pilipino. Kompleto po. Kung hindi po ako nagkakamali nung huli po kasi tayo nag-usap no sa Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ito pong inyong organization ay hindi lamang po mga Pilipino no ang kasama po rito no, tama po ba Ma'am Antoinette? Opo. Lahat po nang nandito sa ating kahit mo anong nationalities, tinutulungan din po lahat ng community po dito. Plus po yung Go ahead po, Ma'am Antoinette. Opo, lahat po noon kasi nung kahapon po nagpunta kami sa lahat ng kasama po natin ang ating ambassador sa lahat sa mga shelter. Tiningnan din po niya ang mga Pilipino na nando doon. Na kung ano po ang kalagayan ng ating mga
mga Pilipino. Kaya kasama po natin ang ating ambassador, inayos po, tinignan po namin at saka bumalik po kami kagabi para po dun sa mga kailangan ng mga pagkain. Ngayon po naghahanda ang MWO at saka ito pong Philippine Embassy na babalik po kami doon para po doon sa sa ibang pagkain po ng atin kasi mga Pilipino dahil ang nangyari po marami na po kagabi din sa bawat isang shelters. Ito na lamang po siguro, no, Ma'am Antoinette, bago yung inyong panghuling mensahe. Sa ngayon po, bukod sa, syempre, yung pagkain po, no, at matutuluyan, ano pa po yung mga pinakakailangan ng ating mga kababayan sa Bahrain sa ngayon? Ang masasabi lang po namin, palagi pong sinasabi namin, pakahawakan po nila ang kanilang passport. Kahit po sila saan magpunta, passport, at meron naman pong announcement kung ano po ang gagawin. Magdala po sila ng isang backpack na nandoon na po ang isang tubig po, magdala po sila. At saka may konting yung gamot po at kahit biscuit lang po. Pinakamahalaga po ay passport. Whatever po happen, at least po, meron po kaming identification bawat isa po sa amin. Siguro, no, ito na lamang po, Ma'am Antoinette, ano po ang mga, kasi kanina may nabanggit nyo, may mga contact numbers naman po, no, kung saan pwede po nila kayong ma-reach. Para sa mga kababayan po natin, no, na maaaring nakikinig po sa atin ngayon, na nandyan sa Bahrain, paano po nila kayo pwedeng makontak? Doon po sa Facebook, sa lahat po sa lahat po ng communication yung mga meron po sa Facebook ng Philippine Embassy, MWO at saka OWA po. Nakalagay na po lahat ng mga numbers po nila. Pwede po kayong tumawag, may hotline na rin po doon at nagbibigay po lahat ng assistance ang Philippine Embassy at saka po ng lahat ng sangay ng ating gobyerno dito. Naka-ready na po lahat ang mga phone at saka lahat ng mga numbers ng mga kabayan kung sino-sino din po ang nire-rescue namin. Dinadala din po doon. And with that po, maraming salamat po, Ma'am Antoinette, sa papaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. We hope na ligtas po kayo dyan sa Bahrain. Stay safe po. Opo, maraming salamat po at anything po, magbibigay din po kami ng ulat para sa inyo. Maraming salamat po ulit, Ma'am Antoinette. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. Thank you din po. Okay po. Bye-bye po. At ating nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang presidente ng Good Cause Bahrain, walang iba kundi si Ma'am Antoinette Avila. Tayo'y dadako na muli sa ating balitaan. Samantala, Embahada ng Pilipinas sa Israel tiniyak na makatatanggap ng tulong ang pamilya ng nasawing OFW na si Mary Ann De Vera matapos mapasama sa missile attack sa Tel Aviv. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Siniguro ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na makakatanggap ng tulong ang pamilya ng nasawing OFW na si Mary Ann De Vera matapos mapasama nga sa isang missile attack sa Tel Aviv, Israel kahapon. Tiniyak nga ng Embahada ang buong tulong ng pamahalaan sa pamilya ng biktima at nakikiramay ang Filipino community sa Israel sa kanyang pakikipagdalamhati. Una na ngang inanunsyo kagabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kumpirmasyon sa pagkamatay ng naturang Pinay caregiver na nasa 32 taong gulang na. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga ulat, malaking hamon ngayon ang pagpapauwi sa mga labi ng Pinay caregiver na nasawi sa Israel sa gitna ng pakikipagbakbakan sa Iran. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola na kasalukuyang nasa ilalim ng state of emergency ang Israel kaya limitado ang kanilang pagkilos. Sarado rin aniya ang mga paliparan kaya't pahirapan din maging ang pagpapauwi sana sa asawa ng nasawing Pinay caregiver. Nasa state of emergency ngayon ang bansang ito, ang bansang Israel. So very limited yung movements namin. Although syempre makakuha kami ng exemptions para pumunta sa mga impact sites. Pero hindi bukas ang mga opisina dahil na rin gusto ng gobyerno na to na mag-shelter in place yung mga tao. Samantala, hiniling ng ilang Pilipino sa embahada na makauwi na sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel. Partikular na tinukoy ni Ambassador Menjola ang 32 sa 35 turista na nais ng ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. Big number of the 32, part sila ng tour group na pinamumunuan ng isa sa mga kaparian natin. They're making arrangements na papunta ng Jordan sana. Unfortunately, ina-advise din nga namin sila na sa Jordan, sarado pa yung airspace. So titingnan namin, nakikipag-ugnayan din tayo sa Philippine Embassy sa Amman para alam din nila na may darating na grupo doon na magbabakasakali na bukas yung airspace nila. Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, walang napaulat na nasawi o nasugatang Pilipino sa Iran sa gitna ng US-Israeli strikes. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo, batay sa kanilang pakipag-ugnayan sa mga Pilipino sa Tehran at iba pang lalawigan nito. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Ambassador Manalo na tinatayang nasa 800 ang mga Pilipinong nasa Iran kung saan karamihan dito ay nakapag-asawa na ng Iranians. Samantala, may ilang Pilipino na ang interesadong ma-repatriate sa Pilipinas. Meron po kami naitala dito na around 40 na mga OFWs. And so far, yung iba sa kanila ay nagtatanong sa amin paano ang repatriation in case na lumala pa ang sitwasyon dito sa Tehran. Ang aming route ngayon, kung kami ay pahihintulutan ng ating Department of Foreign Affairs, pwede po namin silang dalhin to the nearest land border sa may Turkey, dun sa may norte. And from there, pwede po silang tulungan ng ating namang embassy sa Turkey pagka naitawid po namin sila sa border. Si Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, biniberipika ngayon ng Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates ang sitwasyon ng isang Pilipino na di umano ay nasugatan sa gitna ng sigalot sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at Israel at ng bansang Iran. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Consul General Ambrosio Brian Enciso III na batay sa naging ulat ng Dubai Police ay minor lamang ang naging injury ng ating kababayan. Ani Consul General Enciso, bagamat may mga lumalabas na unofficial reports sa social media ay wala pang naitatalang Pilipino na casualty sa mga opisyal na pagtatala. Meron nasugatan po, sir. Ay, sino? Bini-verify po namin, very minor injury po. Yun po yung huling ulat sa amin ng Dubai Police. Wala pong casualty. Bagaman meron pong mga balita na naman sa social media, unofficial reports, pero ayon po sa mga kinauukulan dito, wala pang naitalang Filipino casualty dito sa Dubai and the Northern Emirates. Si Consul General Ambrosio Brian Enciso III ng ating konsulado sa Dubai at Northern Emirates. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, humiling ng mapauwi sa Pilipinas ang ilang overseas Filipino workers o OFWs mula sa Middle East sa gitna ng missile attacks doon. Hindi naman tinukoy ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang eksaktong bilang ng humihiling na OFW, subalit mas kaunti ito kumpara noon. Sa programang Boses, sinabi ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan na imposible pa ang pagpapauwi sa mga ito dahil sarado ang mga paliparan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayunpaman, patuloy na pinapayuhan ang OFWs na sundin ang kanilang paalala at direktiba bilang pagtiyak sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon ho, marami pong airport sa gitnang silangan ang sarado at hindi ho rin talaga safe ang airspace ngayon dahil patuloy po yung atake. Kaya po ang aming apela sa kanila, i-coordinate nyo lang po yung inyong kondisyon sa OWA dahil ninonote po namin yan. Dahil po pag pwede na po, tatawag kami sa inyo. Sisiguraduhin namin po na kayo ay matulungan kung yung pong intensyon nyo ay makauwi sa atin. Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, peaceful. Ganito inilarawan ni Federation of Filipino Associations in Amman founder Luciana Ovejas ang sitwasyon sa Jordan sa gitna ng nangyayaring sigalot ngayon sa gitnang silangan. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Ovejas na mapayapa pa rin sa Jordan sa kabila ng mga dumaraang missiles at pagtunog ng sirena na nagbibigay hudyat na sila ay dapat nang lumikas. Ani Ovejas, sila ay nanatili sa kanilang mga bahay upang makaiwas sa debris ng missiles at nai-intercept din ang mga ito malayo sa lugar kung saan o kung nasaan ang mga Pilipino. Minsan to kasi na-intercept nila, so mayroon po sa medyo malayo sa lugar kung nasaan ang mga Pilipino. May mga debris po na bumagsak. Pero sa awa ng Diyos, wala ni kahit sinong nasaktan o kahit building man lang na natamaan. Federation of Filipino Associations in Amman founder Luciana Ovejas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinakailangang magkaroon ng estratehiya ang pamahalaan upang i-repatriate ang mga Pilipino na maiipit sa kaguluhan sa Middle East bunsod ng military operations ng Amerika at Israel sa Iran at mga retaliatory attacks ng Tehran. Paliwanag ng eksperto na si Professor Henelito Sevilla sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, kahit na mayroon ng mga karanasan ang pamahalaan sa paglilikas ng mga Pilipino sa mga conflict zone, ay kailangang planuhin ito ng pamahalaan dahil sa laki ng bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga bansa sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Professor Sevilla, ang mga bansang kagaya ng United Arab Emirates at Saudi Arabia ay may malaking Filipino community at mayroong US military base na target ng Iranian airstrikes na nakadadagdag sa concern sa kaligtasan ng mga Pilipino roon. Ipinayo rin ito ang close coordination sa pagitan ng embahada at mga Pilipino upang tiyakin ang kaligtasan ng mga naninirahan at nagtatrabaho habang patuloy na nararanasan ang kaguluhan sa nasabing rehiyon. It is important also that Filipinos within this region should closely collaborate or cooperate or report with the mission, the Philippine diplomatic mission within the area, to the consulates, and then I think the consulate or the embassy needs to also mobilize Filipino communities because they are the one who could basically contact Filipinos in far-flung area. My only worry is that Kung nasubaybayan ang bahagi ng naging panayam sa eksperto na si Professor Henelito Sevilla.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East, pinasisiguro ng mga mambabatas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan ng ilang mambabatas sa pamahalaan na agarang ikasa at palakasin ang contingency at emergency measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Speaker Faustino D. III, minomonitor ng Kamara ang kaganapan sa rehiyon dahil mahalagang matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga Pilipino, lalo na ang mga OFW. Pinuri rin niya ang direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya na tukuyin ang kalagayan ng mga Pilipino at agad na isagawa ang mga hakbang para sa kanilang proteksyon. Hinimok niya ang DFA at DMW na tiyaking fully operational ang kanilang mga plano at bukas ang komunikasyon sa lahat ng oras. Giit naman ni Akbayan Party List Representative Dada Ismula na dapat unahin ang kaligtasan ng mga OFW at kanilang mga kaanak kasunod ng sunod-sunod na pag-atake. Hiling din ni Ismula ang agarang paghahanda ng evacuation at emergency protocols. Kaisa rin sa panawagan si Deputy Speaker Raymond Democrato Mendoza na paigtingin ang 24/7 rapid response systems at tiyaking malinaw ang impormasyon hinggil sa mga hotline, travel advisory at emergency shelters pati na para do sa mga nais umuwi ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Raffy Tulfo nakipagpulong sa mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon sa Middle East. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nakipagpulong si Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senador Raffy Tulfo sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno matapos ang napabalitang serye ng mga pambobomba sa Middle East nitong Sabado. Nagkaroon ng emergency meeting sina Senator Raffy kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak para malaman ang sitwasyon ng mga OFW doon at kung ano ang mga nakalatag na contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon. Pinabatid ni Secretary Kakdak na mahigpit ng nakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa mga embahada at konsulado sa Middle East para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Tiniyak rin niya ng AFP sa Senador na nakastandby na ang isa nilang C-130 passenger and cargo plane bilang bahagi ng contingency plan. Pinapamonitor naman ni Tulfo kay Secretary Kakdak ang mga Pilipinong turista na na-stranded sa mga airports sa gitna ng kaguluhan at minumungkahi na bigyan sila ng karampatang assistance. Binigyang diin ng Senador na wala ng mas top priority kundi masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi pa kailangang ipatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang mass o mandatory repatriation ng overseas Filipino workers o OFW sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nirerepaso pa rin kasi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alert levels. Aniya, maingat ang gobyerno sa gagawing hakbang para matiyak na hindi alarma bagkus ay mananatiling kalmado ang mga overseas Filipino worker sa Middle East. Patuloy aniya ang pagpapaabot nila ng advisories at iba pang paalala para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Panawagan ito sa OFW sa Middle East, huwag magpanik, sumunod sa batas, huwag lumahok sa political discussions at manatiling ligtas. Samantala, bagamat walang mass repatriation sa kasalukuyan, ay maaari pa rin aniyang umuwi ang sinumang OFW sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, personal na binisita ni na DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang mga OFW lounge sa NAIA Terminals 1 at 3
upang kumustahin ang overseas Filipino workers o OFWs na naapektuhan ng kanselasyon ng flights patungong Middle East. Tiniyak ng mga opisyal ang kinakailang suporta para sa stranded OFWs kabilang ang pansamantalang matutuluyan. Nagbigay din sila ng update tungkol sa kaganapan sa Middle East at ipinaliwanag ang mga hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino sa rehiyon. Nakabantay ang dalawang ahensya sa sitwasyon alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinatayang nasa 400 OFWs sa NAIA Terminal 1 at 3 ang naapektuhan ng kanseladong flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East nitong linggo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kapayapaan at kaayusan sa bansa tiniyak ng ating kapulisan kasunod ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Na nanatiling kontrolado ng Philippine National Police ang sitwasyong panseguridad sa bansa. Ito ay ayon sa PNP ay kasunod ng kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanilang ikinababahala ang mga pangyayari sa mga bansang Iran at Israel. Bagaman wala naman seryosong banta sa seguridad na nanatili naman nakahanda ang pambansang pulisya hinggil sa anumang aktwalidad. Mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa anumang tulong na kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, epekto sa ating ekonomiya ng tensyon sa gitnang silangan panandalian lamang ayon sa Department of Finance o DOF. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inaasahang magiging panandalian lamang ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Nagsimula ang pinakauling tensyon sa pagitan ng Iran at Israel matapos pahintulutan ni US President Donald Trump ang pag-atake laban sa Iran. Sa isang panayam, sinabi ni Go na dapat ang epekto ay manatiling pansamantala lamang. Ito ay sa gitna ng babala ng ilang local economies na maaaring magdulot ang tensyon ng panganib sa inflation at katatagan ng piso. Inaasahan din kasi na itutulak nito ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado gayon din ang presyo ng bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon makalipas lamang ang ilang mga paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumak muna tayo sa rehiyon ng Luzon.
rehabilitasyon ng Burnham Lake inaasahang matatapos sa buwan ng Mayo. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Monar mula sa Baguio City. Manamnama ang makompleto iti rehabilitasyon iti Burnham Lake inton bulan iti Mayo imbes nga bulan iti Abril 2026. Sigon kini Mark Lapid, Chief Operating Officer iti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority wenno TIEZA, regular iti panangisamite iti kontraktor iti report sa opisina da ken iti lokal gobyerno ti Baguio may naig iti implementasyon iti proyekto. Inaklon na nga adda iti panakataktak iti implementasyon iti proyekto nga maawatan da iti sitwasyon gapo iti nakaro ken napuskol a pitag anornong ken masapal nga maisansan sakbay nga makagaraw dagiti equipments. Sigon iti kaudyan nga report iti kontraktor kadakwada upan nga pulo nga porsyento iti entero nga proyekto ket na kompleton. Iti kadaklat nga sakop ti proyekto ket iti slope protection a pakaremanan iti sunken terrace wenno docking port nga 70% a kompleto. Sumaruno nga mayronos ket iti walkway iti aglikmo tinaso nga lake ken iti maudi ket ti mismo nga datar iti lake. No pay kasta posible nga agnayon da iti pondo para iti flooring iti lake tapno makabilan iti boulders wenno bato sanla nga kas iti agna mga pitak gapot saan nga karaman iti original nga plano iti panangikabil iti boulders. Insingasing iti panakakabil ti bato tapno makatulong nga manglapad iti nakaro nga pitak ken tapno makatulong iti panagliknaw iti danom. Sigon kinilapid anang ipatungpal iti site inspection ket napnak da ito iti nakita na at development. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac Pet Walk 2026, matagumpay na isinagawa sa Virac. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Matrayumpong kinundusira ang Pet Walk 2026 sa Virac, Catanduanes. Pigatindiran inikan mga pet owners asin mga taga-suporta komo parte kan kampanya kontra rabies. Sigon sa Municipal Health Office Virac, obheto kanasambitan ng aktibidad na pakusugon ang kamalayan sa rabies prevention asin itaguyod ang responsable nga pag-aataman sa mga atama na hayop. Katabang sa programa ang manlain-lain na ahensya kabali ang Department of Health Catanduanes, Provincial Health Office, Provincial Veterinary Office, Municipal Agriculture Office as in Eastern Bicol Medical Center. Nagpasalamat man ang MHO Virac sa gabos na nakisumaro asin nagpahayag na importante ang regular na pagbabakuna sa mga atama na hayop nganing mamantinir na salbado asin mabaskog ang komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan na natin ang Kabisayaan. Canlaon City, Negros Oriental, may pasok na ulit ngayong araw. Narito si Jessa Agua Ilanan para sa balita mula naman sa Cebu. Aduna na klase karong adlaw sa tanang level sa pampubliko o pribadong mga tunghaan sa nakbayan sa Canlaon sangkop sa Negros sa Oriental. Kini pinasigad sa Executive Order No. 27 Series of 2026 nga giluwatan ni Canlaon City Mayor Batchok Cardenas. Base sa maong Executive Order, libkas na ang kanselasyon sa klase nga epektibo ni adtong adlaw nga Biyernes nunod sa subling pagbuto sa bulkang Canlaon ni adtong gabi sa Huwebes. Inoon pa dayon naka-alerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ug kanunay nga nagmonitor sa pag-alboroto sa bulkang Canlaon. Samtang nagpadayon ang patakang serbisyo sa city government, ingon man ang mga kalihukan sa Pasayo Festival 2026 nga nagsaulog sa charter o pagkaumos sa pagkadakbayan sa Canlaon City, Negros Oriental. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako na tayo sa Iloilo.
2026 Basketball League Tournament sa pagitan ng DepEd Western Visayas at mga Schools Division Office nagsimula na. Narito si Marian Grace Erenieta para sa balita. Nagumpisa na ang 2026 DepEd Western Visayas Basketball League Tournament sa tungat sang Department of Education Western Visayas kag mga Schools Division Offices o kon SDO sa rehiyon. Isa ka opening ceremony ang ginhiwan sa City of Pasay Arena sa Domingo, Marso 1 sa pagpangunan ni DepEd Western Visayas Regional Director Cristito Eco. Gimpayag ni RD Eco ang hampang hindi kompetisyon kag nagatuyo ini nga pabaskugon ang pagbinaligay kag ang pag-isa hindi lang sa programa sang sports kundi sa tanan nga programa kag proyekto sang DepEd. Lakip sa mga nagpasakop ang Regional Office 6 The Champs, Schools Division Office ang Aklan nga Mighty Maroons, SDO Antique nga Red Sprinters, SDO Capiz nga Golden Warriors, SDO Guimaras nga Blue Islanders, SDO Iloilo City nga Urban Blaze, SDO Iloilo Province nga Iloilo Giants, SDO Pasay City nga Pentados Brave Hearts, kag ang SDO Rojas City nga Yellow Thunders. Ang Basketball League Tournament isa sa mga bag-o nga aktibidad antes magsugod ang Western Visayas Regional Athletic Association o Convivra Amit nga pagahiwaton sa Marso 17 tubto 22 nga panagbalayan sa Pasay City. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dadakoy naman natin ang Mindanao. 35 paaralan sa Davao City na bigyan ng teknolohiya ng Department of Agriculture o DA Region 11 para sa programang gulayan sa paaralan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gihatagan sa Department of Agriculture Davao Region ang 35 ka-eskwelahan sa Davao City ug Urban ug Peri-Urban Agriculture Technologies isip kabahin sa gulayan sa paaralan Package of Technology Training nga gipahigayon milabayng semana tumong sa kalihukan nga mapaligo ng school-based gardening ug madugangan ang produksyon sa presko ug masustansyang pagkaon sa mga eskwelahan ug komunidad. Nakakaton ang mga partisipante og bag-ong pamaagi sa pest ug disease management paggamit sa trichoderma ug hydroponics pinaagi sa Kratky method. Sumala kang Agriculture Regional Technical Director for Operations Marian Constantino dako ang papel sa hustong kahimanan o pagbansay aron nga mahimong produktibo ang gagmayng luna ug tampo sa food security ug panginabuhian sa komunidad. Padayon nga gipaligon sa DA Davao ang panagtambayayon sa sektor sa edukasyon aron nga mapalambo pa ang nutrisyon, lokal nga sistema sa pagkaon ug kaligon sa komunidad sa rehiyon. Mula rito sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan. Pinsala ng shear line sa agrikultura sa Veruela, Agusan del Sur umabot sa mahigit 89 million pesos. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Mukapin sa 89 milyones ka pesos ang initial assessment nga damyo sa agrikultura sa Veruela, Agusan del Sur tungod sa epekto sa shear line. Nangadaot sa baha ang basakan nga dunay pananom nga mga palay, ekta-ektaryang plantasyon sa mais, high value crops ug uban pang produktong agrikultural api livestock o kahayupan. Sa dato sa Municipal Agriculture Office, 40% palayan sa Barangay San Gabriel ug 41% sa Barangay Poblasyon ang nangadaot samtang sa Barangay Binungan ang damyos miabot sa sobra 4.2 milyones ka pesos. Padayon sa consolidation ug validation ng LGU Veruela alang sa matunol nga tabang ngadto na sa mga apektadong mag-uuma. Ang Veruela nadeklarang ana sa state of calamity ug hugtanong gipatuman sa DTI ang price freeze sa naunang mga panaliton. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi.
Bar Marawi Rehabilitation Program patuloy na tumatanggap ng mga aplikante mula sa least affected areas ng Marawi para sa tulong pinansyal mula sa pamahalaang Bangsamoro. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Giabang sa Moro Autonomous Region Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program o din na Barmi Marpi na inito maniran sa kaptiri meran sa application ko Financial Assistance Program ko da mapagkulista na katenor sa least affected areas o din na laas sa Marawi City. Mipun sila tumarima inako March 2 August 3 mana kagaya lungan esni nagimanto sa lasa ko pag-apply sa ipun sa barangay Biaba Damag. Sipman ko March 4 Agua 5 man Arbaw Khamis na schedule pagkapon sa barangay Kalayunan 2 Sangkaya City Marawi. Pagpunan sa kaptirimeran sa aplikante ko oras sa Las 9 media sa kapibita sa limita lubu sa 50 katao aptirimaniran kuman gawi sang kanan na mapapanto ay schedule. Saya bitikaniran na suwap ko na nadin na pagkauna na makabulos. Pansang ko to bitikaniran na kinanglan na sa mga karata sa aplikante na maregun adapan mauma sa 2017 na gudimal pa sa 2022 kagyutoy katantuan sa titu akya binasan ko akyang ulaw Marawi seats. Piyakatan na ang kayo opisina sa ayak kakwa aplikante na 5,000 pirak. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ang mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito na naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahang tatapusin ng Securities and Exchange Commission o SEC ang halos 4 na taong moratorium sa online lending licenses
pagsapit ng Abril, isang hakbang na magbubukas muli sa digital lending market at magpapalakas ng kompetisyon. Ipinahayag ni Commissioner Rogelio Quevedo na mas handa na ngayon ang ahensya na bantayan ang industriya kumpara noong 2021 nang ipinatupad ang freeze dahil sa pagdami ng reklamo laban sa online lending scams at mapang-abusong pangungulekta. Sa pagbubukas ng merkado, inaasahan ng SEC ang pagpasok ng mas maraming kumpanya, bagong kapital at mas modernong teknolohiya, mga elementong magbibigay sa mga Pilipino ng mas maraming pagpipilian at posibleng magpababa ng interest rates. Mataas pa rin ang singil sa pautang dahil sa kakulangan ng kompetisyon at hindi kompletong credit information na nagtutulak sa lenders na magpatong ng mataas na risk premium. Tinitignan din ng SEC ang paggamit ng blockchain upang gawing moderno ang pagbabahagi ng credit data. Sa kasalukuyan, hiwa-hiwalay ang credit records at madalas ayaw magbahagi ng impormasyon ang mga bangko sa ibang institusyon. Sa isang secure at decentralized na sistema, mas madaling mabeberipika ang pagkakakilanlan at financial behavior ng borrowers na maaring magresulta sa mas abot-kayang pautang. Updates at pinakahuling ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng humina pa ang piso ngayong linggo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nagtutulak sa mga mamumuhunan na lumipat sa mas ligtas na assets tulad ng dolyar. Bahagyang humina ang piso noong Biyernes, nagsara sa 57 pesos and 67 centavos kada dolyar, pagbaba ng 5.7 centavos mula sa nakaraang araw. Gayunman, mas mataas pa rin ito ng halos 48.5 centavos kumpara noong Pebrero 20. Ayon sa mga trader, naging maingat ang merkado bago ilabas ang US Producer Price Index o PPI na makakaapekto sa magiging polisiya ng US Federal Reserve. Nagpahiwatig si Chicago Fed President Austan Goolsbee ng posibleng karagdagang rate cuts, ngunit mas mainit na US PPI ang nagpatibay sa dolyar. Tumaas ang PPI ng 0.1 o 0.5% noong Enero, mas mataas sa inaasahang 0.3%. Lalo pang lumakas ang dolyar matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Nagbabala ang mga analyst na maaaring maapektuhan ang supply ng langis, lalo na kung maantala ang paggalaw sa Strait of Hormuz na kritikal sa pandaigdigang oil shipments. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay maaaring magpataas ng inflation at magpabigat sa piso. Inaasahang gagalaw ang piso sa pagitan ng 57 pesos and 40 centavos hanggang 57 pesos and 85 centavos, habang may ilan pang analyst na nakikita ang mas malawak na range na 57 pesos and 50 centavos hanggang 58 pesos habang hinihintay ang datos ng inflation sa Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghahabol ang Philippine Airlines o PAL ng agarang pag-aproba mula sa US Department of Transportation upang ilunsad ang unang non-stop na biyahe mula Maynila patungong Chicago ngayong darating na summer season. Sa isang regulatory filing, humiling ang PAL ng exemption para makapagsimula ng operasyon sa huling linggo ng Marso kasabay ng simula ng International Air Transport Association o IATA summer schedule. Kapag naaprubahan, agad mabebenta ng ticket ang airline para sa magiging kauna-unahang direktang ruta ng Pilipinas patungong Midwest ng Estados Unidos.
Saklaw ng US-Philippines Air Service Agreement ang naturang ruta na nagbibigay daan sa mga airline ng Pilipinas na magbukas ng 4 pang destinasyon sa US. Bukod dito, kinilala na ng Department of Foreign Affairs o DFA noong 2020 ang Chicago bilang isa sa mga itinalagang karagdagang punto. Malaki ang populasyon ng mga Pilipino sa Midwest, kaya't inaasahang magbibigay ang bagong ruta ng mas mabilis at mas maginhawang biyahe para sa mga pasaherong dati dumaraan sa Seoul, Taipei o Hong Kong. Iginit ng PAL na ang serbisyo ay makabubuti sa publiko, lalo na sa mga manggagawa at pamilyang madalas bumiyahe. Gagamitin ng PAL ang paparating nitong Airbus A350-1000 na may kapasidad na 382 pasahero para sa mga long-haul flight kabilang ang Chicago. 5 A350-1000 ang inaasahang darating ngayong taon. Kasalukuyan ng lumilipad ang PAL sa San Francisco, Los Angeles, Vancouver, New York, Toronto, Honolulu at Guam at ibabalik nito ang Saipan route sa susunod na buwan. Lumalawak ang merkado ng airline sa North America, lalo na matapos makakuha ng pahintulot para palawakin ang operasyon sa Seattle. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahina pa rin ang paggastos ng mga mamimili sa mga supermarket sa pagsisimula ng taon dahil sa patuloy na political noise at mabagal na paglago ng ekonomiya na nagtutulak sa mga Pilipino na ilaan ang kanilang pera sa ibang bagay. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association o PAGASA, maliit ang tsansang bumawi ang unang quarter mula sa mas mahina sa inaasahang holiday sales noong 2025. Sinabi ni PAGASA President Stephen Cua na hindi pa tiyak ng mga miyembro kung tataas ang benta sa mga susunod na buwan dahil ramdam ng mga mamimili ang negatibong political sentiment at ingay sa social media. Kasabay nito ang mas magulong political environment bago ang 2028 elections, kabilang ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura at ang pag-confirm ng ICC ng mga kaso laban kay datong Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang nagpapababa ng kumpiyansa ng publiko. Lumago lamang ng 3% ang ekonomiya noong fourth quarter ng 2025, ang pinakamabagal mula ng pandemya matapos maantala ang paggastos ng gobyerno dahil sa flood control scandal. Bumagsak din sa negative 22.2% ang Consumer Confidence Index ng Bangko Sentral ng Pilipinas, indikasyon ng malawakang pangamba ng mga mamimili. Habang humihina ang supermarket sales, lumalakas naman ang hard discount stores tulad ng Dali at O-Save na nagbebenta ng mas murang private label goods. Patuloy silang lumalawak dahil may sapat silang kapital, isang bagay na hindi kayang tapatan ng tradisyonal na supermarkets. Posibleng mas lumakas pa ang trend na ito kung tataas pa ang presyo ng langis at pamasahe. Ayon kay Cua, kailangan ng bansa ng good news upang muling pasiglahin ang paggastos ng mga mamimili. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nitong Lunes, ikalawang araw ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 58 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 40 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 37 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 74 na sentimo. Nasa 60 piso o 67 piso at 78 sentimo ang euro, 42 piso at 21 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 37 sentimo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang balitang sports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat na 93-66 na pagkatalo ang inabot ng Gilas Pilipinas laban sa nagliliyab na Australia. Tinatapos ang second window ng FIBA 2027 World Cup Asian Qualifiers na walang panalo sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena. Nakipagsabayan ng Gilas sa Boomers sa unang half at 5 puntos lamang ang hinahabol, 38-33. Ngunit pagpasok ng second half, tuluyang bumitaw ang Australia sa pangunguna ni Elijah Pepper na sumabog para sa 28 puntos at 5-3. Bumawi si Justin Brownlee mula sa kanyang malamig na laro kontra New Zealand, nagtala ng 20 puntos, 8 rebounds at 7 assists. Nagpakitang gilas din si Quentin Meliora Brown na may 11 puntos at 5 rebounds. Gayunpaman, bumigay ang depensa ng Gilas sa huling 2 quarter. Pinayagang umiskor ang Australia ng 55 puntos habang hirap na hirap ang opensa ng Nationals, 13 puntos lang ang naitala sa final quarter. 3 pang Boomers ang nagtapos sa double figures, sina Tanner Krebs na may 18, Mitch Creek 13 at Tom Wilson na may 12 puntos, dahilan para manatiling walang talo ang Australia sa qualifiers. Sa kabila ng sunod-sunod na talo at pagbagsak sa 2-2 record, pasok pa rin ang Gilas sa second round matapos talunin ng New Zealand ang Guam. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab sina Reggie Suganov at Eman Bacosa Pacquiao sa Kumong Bolanon 24. Pinatumba ang kanilang mga dayuhang kalaban sa gabi ng boxing na ginanap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City. Muling pinatunayan ni Suganov na handa na siyang sumabak muli sa world title scene matapos talunin si Sifamandla Baleni ng South Africa via 8th round technical knockout. Mula unang round, kontrolado ni Suganov ang laban gamit ang mas mabilis na galaw at mabibigat na suntok upang palawigin ang kanyang winning streak sa 8. Umangat ang kanyang record sa 18 panalo, 1 talo at may 7 knockouts. Sa huling 39 na segundo ng round 8, tinamaan si Baleni ng kombinasyong ulo at katawan, dahilan para umatras at lumuhod. Nagbato ng tuwalya ang kanyang corner na nagdala sa kanya sa 21 panalo, 9 na talo at 2 draw. Sa co-main event, naghatid ng sariling knockout show si Pacquiao na pinabagsak si Reynold Kundimang ng Indonesia sa round 4. Ilang beses niyang pinabagsak ang kalaban bago tapusin sa matitinding body shots. Lalo siyang ginaganahan dahil naroon ang kanyang pamilya at actress na si Jillian Ward. Umangat ang kanyang record sa 8 panalo, 1 talo at 1 draw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naitakas ng Australia ang makitid na 1-0 panalo laban sa matatapang na Philippine Women's Football Team sa kanilang unang laro sa 2026 AFC Women's Asian Cup na ginanap sa Perth Stadium. Matatag na nakipagsabayan ng Pilipinas sa host country, tinatanggihan ang sunod-sunod na opensiba bago tuluyang mabutasan sa ika-14 na minuto. Muling nagparamdam si Sam Kerr na galing sa 18 buwang pahinga matapos umangat para sa isang malinis na header mula sa assist ni Caitlin Ford. Nagbanta ang Australia na palakihin ang kalamangan, ngunit 4 na beses silang na-offside, kabilang ang isang goal ni Hayley Raso na agad binawi bago mag-halftime.
Nagningning si Olivia McDaniel na gumawa ng mahalagang save mula sa free kick ni Steph Catley 5 minuto bago matapos ang unang half. Patuloy niyang pinatatag ang depensa sa ikalawang half habang sinasalag ng Pilipinas ang walang humpay na atake ng Australia. Bagamat hawak ng Australia ang 85% na posisyon, may 15 shots at 6 na corner kicks, 1 goal lang ang kanilang naipasok dahil sa disiplina ng depensa ng Pilipinas. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang South Korea sa Marso 5 habang ang Australia ay sasagupa sa Iran sa parehong araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling perpekto ang De La Salle University sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament matapos dominahin ang karibal na Ateneo 25-14, 21-25, 25-15 at 25-17 para umangat sa 4-0 at palawigin sa 16 ang kanilang sunod-sunod na panalo kontra Blue Eagles. Matindi ang simula ng Lady Spikers, mabilis na tinapos ang unang set sa pamamagitan ng matitinding serve at solidong blocking. Ngunit nag-relax ang koponan sa second set kaya nakasingit ang Ateneo sa pangunguna ni Ana Hermosura, Donna De Leon at setter Tax Fujimoto para makuha ang isang set. Ayon kay Assistant Coach Noel Orculio, masyadong nagpakampante ang Lasal matapos ang dominanting first set at hindi pwedeng maliitin ang depensa ng Ateneo. Bumawi ang Lady Spikers sa ikatlo at ikaapat na set. Sina Elia de Guzman, Altea Cabradilla at Angel Canino ang nagpasiklab sa opensa habang naghatid ng career game si Lilay del Castillo na may 8 blocks, pinakamarami mula 2007 at 18 puntos. Nanguna si Canino sa scoring na may 21 puntos at 11 excellent receptions. Nagambag si Amy Provido ng 17 puntos habang nagrehistro si Ishana Nunag ng 19 na excellent sets at 6 na puntos. Nanguna para sa winless na Ateneo si Hermosura na may 18 puntos at si J-Lo de los Santos na may 15. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang Far Eastern University sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament matapos durugin ang Adamson University 25-14, 25-21 at 25-21 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Mabilis na nagpakita ng puwersa ang Tamaraws. Kontrolado ang unang set sa pamamagitan ng matatag na depensa at maayos na execution. Tuloy-tuloy ang kanilang ritmo sa second set gamit ang balancing opensa upang umangat sa 4-0. Ayon kay head coach Edison Orculio, mahalaga ang magandang simula ngunit mas mahalaga ang consistency kaya't nakatutok pa rin sila sa bawat laban. Nagpakita ng laban ng Adamson sa third set. Mula sa 22-15 na abante ng FEU, nagkaroon ng sunod-sunod na errors ang Tamaraws na nagbigay daan sa paghabol ng Falcons. Pinangunahan ni Richard Besorio ang rally sa pamamagitan ng isang ace para gawing 22-20. Ngunit sumablay ang kanyang kasunod na serve at kalaunan ay na-reverse sa challenge ang isang service call ni Ricardo Obeda na nagbigay ng panalo sa FEU matapos ang 1 oras at 16 na minuto. Nag-orchestrate si Ariel Cacao ng opensa sa 20 excellent sets habang 4 na Tamaraws ang nagtapos sa double figures. Nanguna si Amet Between na may 13 puntos, sinundan ni Drix Saavedra at Daula ni Endongala. Pinatibay ni Lyric Mendoza ang depensa sa 7 blocks, halos kalahati ng 16 total blocks ng FEU kumpara sa 0 ng Adamson. Nanguna si Besorio para sa Falcons na may 8 puntos habang may 7 si James Ducusin.
Sa naunang laro, nakalusot ang Ateneo Blue Eagles kontra De La Salle Green Archers 25-22, 25-18, 20-25, 20-25 at 15-13 upang itabla ang kanilang record sa 2-2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nagabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagpakasal na ang celebrity couple na sila Gerald Napoles at Kim Molina sa isang resort sa Panglao, Bohol. Nitong March 1, kahapon lang yan, sa isang star-studded na seremonya na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa industriya. Kabilang sa mga naging ninong at ninang sa kasal ay sina Vic Del Rosario ng Viva, itong si Aga Mulak, Kim Atienza, si Robert Senya at si Shirlene Gonzalez. Kasama din si Isay Alvarez, Ay de las Alas at Laarni Enriquez. Nagsilbi na mga matron of honor itong si Dimples Romana, habang kabilang sa mga naging abay ay sina Alden Richards at Gerald Anderson para sa groom at itong si Yasi Pressman at Kakay Bautista para sa bride. Ayon kay Kim, lubos siyang nagpapasalamat kay Gerald sa buong suporta nito sa pagbuo ng kanyang dream wedding. Ibinahagi niyang hinahayaan siya ni Gerald na masunod ang lahat ng detalye ng kasal matapos nitong tuparin ang sariling pangarap na proposal. Matatandang nag-propose itong si Gerald kay Kim noong Agosto 11 ng 2024 sa PETA Center sa Quezon City. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nanawagan ng tulong pinansyal ang pamilya ng veteranang aktres na si Odette Can na kasalukuyang naka-confine sa National Kidney and Transplant Institute mula pa noong Pebrero 21. Ayon sa kanyang anak na si Claudette Avelino Tandok, may pneumonia, emphysema at edema ang aktres at kinailangan tanggalan ng fluid ang kanyang kanang baga bilang bahagi ng gamutan. Umabot na raw sa mahigit 200,000 piso ang hospital bill hanggang Pebrero 27, hindi pa kasama dyan ang professional fees at iba pang gastusin. Kaya humihingi ng tulong ang pamilya para sa patuloy na pagpapagamot ni Odette. Nagpasalamat din sila sa mga nagdarasal at tumutulong. Nitong Disyembre, muling kinilala itong si Odette matapos manalo bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Barboy sa 2025 Metro Manila Film Festival. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa, nagbahagi ang dating iconic kontrabida na si Princess Punzalan ng kanyang mga pinagdaanang hamon bilang nurse sa Amerika. Sa edad na 57, nagtatrabaho itong si Princess ngayon sa Los Angeles Medical Center na isa sa pinakamalaking ospital sa Amerika. Inamin niyang hindi niya inambisyong manirahan sa Amerika, ngunit sumunod siya sa kanyang asawang si Jason Field dahil sa mas maraming oportunidad doon. Halos 2 dekada na silang naninirahan sa US kasama ang kanilang anak. Sa halip na psychiatry ay na una niyang nais, nursing daw ang kanyang tinapos at naipasa naman ang board exam sa unang take sa kabila ng paglipat-lipat nila ng tirahan. Ikwento ni Princess na malaki ang naging adjustment niya mula sa pagiging inaalagaan sa Pilipinas hanggang sa siya na ang nagsisilbi bilang nurse at ina
o ina sa kanilang tahanan. Naging inspirasyon niya ang pagpanaw ng kanyang ina na si Helen Vela dahil sa lymphoma na nagudyok sa kanyang mas maintindihan ang kalagayan ng mga pasyente at kanilang pamilya. Dahil dito, layunin niyang maturuan at matulungan ng mga pamilya sa pag-unawa sa pinagdaraanan ng kanilang mahal sa buhay. Aminado rin siyang hindi madali ang trabaho ng isang nurse dahil sa matitinding sitwasyon at kulturang kinahaharap, kabilang na ang issue ng racism, kaya mahalaga ang tibay ng loob at bukas na isipan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, mukhang lumalalim na nga ang ugnayan ni Jillian Ward at Eman Bacosa Pacquiao matapos magpakita ng suporta si Jillian sa boxing match ni Eman sa Bohol noong Pebrero 28. Personal na dumalo ang aktres sa laban na ginanap sa Tagbilaran City at ibinahagi pa ang kanilang talent management ang mga larawan niya habang nanonood. At syempre, kinilig ang mga tagahanga at itinuturing pa si Jillian na ikangay lucky charm ng anak ni Manny Pacquiao. Nagwagi si Eman laban sa Indonesian boxer na si Reynold Kundimang matapos itong patumbahin ng 5 beses at tapusin ang laban sa round 4 na nagresulta sa record niyang 8-2-0-1. Matatandang noong Nobyembre ng nakaraang taon, inamin ni Eman sa panayam kay Tito Boy Abunda na may paghanga siya kay Jillian, kaya mas lalong umigting ang espekulasyon ng mga netizen tungkol sa namumuong espesyal na samahan ng dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Maraming salamat sa ating mga nakinig sa atin sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.